2 Peter chapter 2. So, padayuno nato ang lesson. Actually, this is another lesson, pero upon studying sa lesson nga gihatag sa kuha, this is continuation actually, no? Continuation is sa ato nga lesson bahin sa gitawag nga danger ahead. So atong basahon 2 Peter chapter 2 verses 10 to 16. So ako na lang pagabasahon, tanawon na lang sa inyong mga mata, sa inyong mga Bible diyan na or sa screen na to. Okay, verse number 10, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government. Presumptuous are they, self-willed, they are not afraid of speak evil of dignities. Whereas angels, which are greater in power and in might, bring not railing accusations against them before the Lord. But this as natural brute beast, made to be taken and destroyed. Evil speak of the things that are understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings, while they feast with you, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sinning, beguiling unstable souls, and heart that they have exercised with covetous practices, cursed children, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of righteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass speaking, the man voice forbade the madness of the prophet. So atong pagabalikon og tunan karon kanang gitawa danger ahead part 2. Part 2 na ni siya. So ako na give part 2. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagapadayon nga maayos sa among kinabuhi. Dear Father God, nagapasalamat mi nga ikaw nagahatag namo kay gayunan o kadaugan nga makabot sa balay tumanan para sa pagpaminaw sa imong pulong. Dear Father God, nagapasalamat mi sa Sunday School karon nga ikaw maghahatag namo og heavenly wisdom sa pagsabot ni Ginoo, and we claim ourselves nga wala jud mi mahimo kung wala ka Ginoo. Apan Ginoo, tabangin mi pinagi sa imong pulong sa mga warnings nga gihatag ni Peter bahin sa mga false teachers. As we go on, ikaw maghahatag namo og heavenly wisdom padayon o ang kadaugan namong gipray sa ngalan ni Jesus. Amen. So, danger ahead, part 2. So, mag-isgot na bahin balik, gitawag sa mga false teachers. So, sa false teachers, they will invade the church from within will be men whose goal is to satisfy their physical cravings. So, daghang mga kasimbahanan karon, hindi lang po baptist or hindi lang po gitawag ng mga Christians jud nga mga grupo, apan different kinds of religions, sila nasa simbahan tungod sa ilang gitawag nga physical cravings. So sa mga physical cravings nila, to tell you honestly, when I was in high school, dili may mga tug simbahan kung walay uyab. That's the truth. I hope na adari mo karon dili tungod sa inyong uyab. No? So, ang uban pod, wala lang, pasikat lang sa simbahan. Kay bagong sanina, bagong pantalon, bagong sapatos. Sa simbahan, nagpasikat ka ba? No? Usahay ka na mong itawag nga mga bagong jewelries. Pakita gyud ba? No? So, ingana ang uban karon physical nga cravings. So, they are like irrational animals in their behavior and will pollute the fellowship of the church. Now, as of now, na yung mga gitawag nga false teachers, hindi man sila siguro dili man siguro sila natural nga mo tindog diri or naadyo mo share ninyo or what, pero usahay ka ng mga gitawag nga mga kinaiyahan, usahay muna magtudlo sad nato. Kaya ang behavior sa mga false teachers, they will pollute the fellowship.
Karon di ba ang fellowship nindot man gyud kayo nga as much as possible pag naay fellowship as much as possible lagi word of God. Ask yourself now, pag mag-fellowship ba karon ang mga young people or any of us, meron bang word of God? Basin wala na. Nga naman ang fellowship nato karon kauna. Tama po? Minsan ang pagkain na lang iniisip natin, hindi na yung word of God pag mag-fellowship. Siyempre, sa fellowship, makita nato nga every now and then, basta na ay fellowship, word of God ang gamiton. To encourage us, to give us more wisdom again. Kay kining wisdom sa pulong sa Ginoo. Moingon sila nga, balik-balik man ang word of God. Ang atong sa kinabuhi, balik-balik man sad. Nakay problema karon, malipay na pod ka. Nakay problema karon, okay na pod. Nga na ang pulong sa Ginoo, mga muhatag natong encouragement. So ang false teachers ang imuon niya who will arise in the fellowship of believers will normally degenerate in character and conduct. So usahay, kinig yung kinaiya nato, bisang wa ka nagtudlo, ang ubang tao maangin. So atong usbon-usbon natong ginagmay nga kinaiya karon. Kay we are the sons of God. We are saved person. So ang saved nga person, unta ang atong kinaiyahan, dito na sa langit ang kinaiya ba? Kaya maingon sila nga, lisod mamahimog Christ-like. Lisod yun na if we are not following the Word of God. Diba? Now, we must be alert on morally corrupting influence of false doctrine and will consider his or way or motive and purpose in serving God. Most of us, and salamat ko sa Ginoo, daghan ng choir, daghang nangalagad sa Ginoo. Apan tanawon sa nato, unsay gitawag nga motibo nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Basin na ay hidden motive ba? Wa ra ba ko nasayod kay tao ra man ko. Wa po nasayod atong pastor kung unsa jud motibo nato. O wasod mi nasayod, unsa jud imong purpose nga nangalagad ka sa Ginoo. So, please next slide. How important nawala magkalit. Dahil pwede balik. How important is a person's motive for serving God? Gaano ba ka-importante ang motibo nato sa pagpangalagad sa Ginoo? And I hope nga nangalagad na sa Ginoo, dili tungod kay naatay makuha. Unsay bay motibo nato sa pagpangalagad sa Ginoo? Amo apil ko sa choir kay may na lang sikat ko, makitaan ko sa video dire. Basin nga na ang motive nimo ba? Mag-special number ko aron mapakita unsay kay maayo ko kung tingog. Mag-usher ko kay para makabadlong ko sa uban. Unsay purpose nimo? Unsay motibo nimo? So atong tanawon ang motibo, especially kanang Peter reveals the inner motives of false teachers who are controlled only by their carnal lust. Kanang mga pangibog-ngunod dun ba? Panalitan, unsay naa mo dire? Kay na mo ingon sila nga di ato simba sa baptis kay mga babae sa baptis mga gwapa. Amen pud mo oy. Uy babae, amen pud mo ba? Dili mo gwapa, di mo wangkon gwapa mo. Babae ang mo amen, dili ang laki kay gwapa god. Delikado lang mo amen ang laki gwapa. Dili bot pasabot ingana kay naigdaghang gwapa diri. Nana pa iba sa uman, huy dito ta simba sa baptis kay na mga maayo mo basketball dito. Lahi ang motibo ba? Di ba? So, atong tanawon, there is a reason for believers to be on alert and ready to oppose the destructive doctrines of these teachers. So, tanawon na nato, be ready. We Christian, we must be ready. Ready ta. Nga, unsa may ready nato and be alert to oppose yung destructive nga doctrines of false teachers. I don't know, basin na naay sa basketballan, I hope sa basketballan, kung gani na mga medyo na nagpabadlong, baglungan lugin nato. No? Panalitan, nakakita mo nga dito, nagtapok-tapok na sila, pag human lahi ng inistoryahan, badlungon sa nato. Amen po? Amen. Especially ka ng mga grupo-grupo sa barkada. Panalitan, ay inyong grupo, ang gisgutan, katong pikas nga barkada. Inyong badlungon, oy, dili maayo magisgutan nga dauto nato tong pikas nga kampo, or pikas nga grupo, or maatong isig ka Kristohanon. Atong badlungon.
Kay base man may hinungdan ba, imbis nga isa lang unta ang merong something siguro nasuko ba siya or what, wa siya ganahin nimo, kay imong pilok sa imong mata, baog kayo, kay di siya ganahan ana, or basin ang on buhok nimo, wa siya di siya gusto nga imong buhok murag si Rizal. Wa man nang hilabot sa inyong mga buhok, pero kung panalitan ba, na may nakita nga na, sa mantawahan, atong badlungon. Okay? So, atong tanawan na, description of the serious challenge of false teachers present to the church. First, atong isgutan ka ng bold accusers. Iakusar gyud ta. No? Iakusar gyud ta. Narabay mo akusar nato nga nahimo daw nga dako ang atong simbahan kay nag-gold mine ta. Dako daw tag simbahan kay nakadaog daw sa loto si pastor. Na mga bold accusers nga na. Kaya mo, unsa kay akusar sa inyo, simbara man kadana kay naimong crush. Di ba no? Oh, bold accusers kanang gitawag nga fleshly indulgence or kanang gitawag nga magpatuyang gyud ta sa atong unod ba? Magpatuyang ta sa atong unod. Sa verse 10, sa 2 Peter chapter 2 verse 10, atong mabasa. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, presumptuous they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Peter characterized false teachers as those continually indulge in flesh. Unsa nang in flesh? Ganahan na gyud siya sa iyang pangibog nga pangunod ra ba? Panalitan, sabihin natin ha. Ang uban mga nga na mo soul winning man ta. May na lang makalaag. Isa pa ka pastor dire na gano niya ang mga soul winner daw uban murag LTO. Unsa nang LTO? Lakaw, tambay uli. Dili untay nga ng soul winning. No? Pag mag soul winning gyud. Pag mo hatag og tracks, hatag yun og tracks. Okay? Dili kay mo nga, mo apil na lang ta kay dimiritan man ta sa simbahan. Mo apil na lang ta tungod kay mga young people kinahanglan ra bagdaghang tag ano. Basin ang motive nato ba tungod kay naay games. Naay gitawag nga prizes. Tan-aw nato ang eternal prizes. Dili lang na diri. So nindot kayo na nga magpag-games sa mga people nga padaghanay soul winning, padaghanay o soul tracks nga mahatag. Apan tanawa sa nato ang motibo, basin ang motibo nato, price ra diri sa kalibutan ba? Di ba? Usahay mo magtudlo tag bata. Pag umang tudlo og bata, nagpinartneray. Sir, 3 man kami. O 3 kayo, ang isa chaperon. Sir, alam mo lagi yan. Base na pa sa kalibutan ba? Guys, kung tanawan na to, bold accusers na to. Bold accusers na to. Yung mga false teachers. Sayang ba na ka makakita mga false teacher, makitaan, nagtudlog mga bata. Pero pag abot dito, imbis na tudlog bata, ang storya ani, lahi. Lahi ang storya. Karon kay gistoryahan sa iban, nahibawan sa pikas. Karon wa na gi-Facebook na. Ang mga taga nag-soul winning kunuhay. Lain ang motive. Kaya nga naman dauton ta. And I hope nga pag magtudlog bata, tudlog yung bata. Kung soul winning gyud aron ang motibo nato dili malahi sa uban. Kung mo simba ta, simba na lang gyud ta. So kung yung mga cellphone nato airplane mode sana. No, airplane mode ba? Unsang airplane mode? Dili pud ilabay. Airplane silent ba na siya or what? Para dili mas turbo kay nga naman ang motibo nato nga nata sa simbahan para sa atong Ginoo nga atong simbahon. No? Next. The word flesh, it doesn't refer siya mga soft tissue nato kini karon. Dili ni siya. Ang buot pasabot ng flesh tree, but rather to the sinful nature that is present to all of us. We are here sa kalibutan pa nga, makasala gyud ta kay naman ta sa kalibutan. Yes, kay napamantay sinful nature. Apan, kung kita luwas na, nakadawat na ta ni Jesus Christ, natay gitawag pod nga, unsa man? Spiritual nature na to, or heavenly nature na to. Kung mahimo, kanang divine nature na to, muna gitawag nga permente na to ipakaunon.
Why? Kung panlitan ang mga false teachers, mga false accusers na to, mga gitawag silang false accusers, kay wa man sila'y divine nature. Ang nakita na nila ang unod ragyod. Panalitan, mga sa alas simba ang size. Alas 6 ang simba. Bali-baliho naman ako. Kung 6 o'clock ang simba, dili 6:15. Alas 6 good. Tama po ba? Wala bitaw si pastor karon. No, wala si pastor, naa sila sa Manila. Okay ra malate gamay ra good. Dili man si pastor atong simbahon. Dili man pud ang atong mga leader diya sa church. We are serving God. Kaya nga dili ta malate kung mahimo, walay late. And then kung simba ka na nakadire, focus. Ang attention nimo nasa nagwali, nasa pulong sa Ginoo. Kaya nga natay Bible. Okay? Natay Bible. So Apostle Paul used the term in this way on his writing. Palihog ko. Romans chapter 7 verse 17 to 18. Now then, it is more that I do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in the flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Di ba? Common nga verse, kumuga parang makabalota. Usahay, kung ano yung gusto natin gawin para sa Ginoo, hindi natin magawa. Are you with me? Minsan, kung ano yung gusto natin himuon para sa Ginoo, di nato mahimo. Apan, yung mga dili na unta na to gusto himuon, usahay mo ito mato mahimo. Di ba? Sa kakanta pa nilang mga kapakalibutan, gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero kita Christian na da. We must fight. Kaya nga na, gitanaw na to, we must be alert. So every now and then, we Christian must grow. So, ang pag-grow na to, I hope ma-distinguish na to ba? Nindot itong wali ni Pastor Ray, nga bahin sa gitawag nga unsaman. Discretion. Masayod unta nga kininindot ni para sa Ginoo atong himuon. And mga yun na lang po kong sorry, last Saturday, na late gyud mi og practice. Pero nakabot gyapon mi. I hope, pero ambot pa sabot na ko, usahay, gusto na to nga, ani akong gustong himuon para sa Ginoo mo. Early in the morning, mo basa sa pulong sa Ginoo. Pero usahay, nabilar naman tatong silpon. Ang cellphone na, okay ra ng mo alarm lang ko. Pag alarm sa cellphone, gipalong, balik tulog. Di ba no? Kaya nga naman, ganahan pagtulog, kay bilar man. Minsan, kung ano yung mga gusto nating himuon para sa Ginoo, di nato mahimo tungod sa sinful nature na to. Apan, i-fight nato na siya. I-fight nato na siya. Galatians chapter 5, verses 16 to 17. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill against the flesh, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. Gisumbayan na siya. So that ye cannot do the things which ye would. Usahay, natural gyud sa Kristohan, o natural sa sinful nature nato magpakasala gyud. Natural na siya. Di ba? Sabihin natin, this is honest to goodness. Tayo po mga lalaki po tayo. At pag meron kayong nakita, especially parts sa babae, ganahan yun ta. And that's the truth. Apan, kung patuyangan na nimo, madaot yun ka. Madaot yun ka. Kaya nga, we must, kumbaga, ang flesh na to, ganahan na, pero ang spirit, dili na. As much as possible, the spirit is against the flesh. Pero dilibot pasabot imong daoton, imong lawas karon. Imo nang i-fight grasya sa Ginoo. Kaya nga ang atong spirit kinahanglan mo ni perminti nato pakaunon. Unsaon nato pagpakaon? We must read the word of God. And according to studies, ang average ng person, especially Pilipino, mas daghan pa siyang gispend sa iPad, sa cellphone, sa computer kaysa sa Bible. Usahay mas bisag pag whole day, oy.
Kayang-kaya. Unsa may whole day. Basta dili lang malubat ang cellphone. Pero malubat man gyud ang cellphone. Pero ang atong Bible di malubat. Bisag kapila nimo baklion ni makabasa ka. Pero ang usahay, gamito na. Hala, nalubat. Isaksak yun. Di adulag yun. Bisag naka-charge. And then pag nadaot ang cellphone, wa pa gani na impas, nadaot na. Utang na sad. Wa ko gipaigo ha? Sa maigo lang pod. Pero ay pumukas ako kung maigo pod ta. Okay? So dili gani malubat ang ang Bible nga atong basahon. Bisa pag tibok adlaw ka mo basa, di gyud na malubat. Pero mas friend pa ta sa gadget, no? And that is the saddest truth. Believers also possess a new nature in the Holy Spirit, which is engaged in a warfare with your fleshly desire. So naa tay Holy Spirit, mag-guide ka nato. Mo ni perminti mo away. Uy, mabasa ka Bible. Katulugon pa ka. Katulog sa dili mo basa na ko Bible. Kinahanglan yun na. No? False teachers not knowing of this conflict, for they have only one nature that controls them. That is their flesh. No? That is their flesh. False teachers also despise authority. It doesn't mean na authority or kanang gitawag nga government sa verse number 10, Philippians chapter 2 verse 10, Philippians, 2 Peter chapter 2 verse 10, kung tanawon nimo, na sila gitawag nga despise yung government mismo. No? So, despise the authority since they are given entirely to their serving to their own interest, usahay, matay supak. Ganahan mo supak ni mga klaseng nga tao sa gobyerno. Dili lang sa gobyerno, bisag sa authority. Unsa nang sa authority? Panalitan. Ang authority sa balay, ang mama papa gyud. Silang nasa authority. Pero sa mga bata karon tungod sa natanaw sa movie, nga mas nindot musukol sa ginikanan. Di ba no? Dili lang movie. Karon kay ang uban na brother hilig og anime. Ang anime karon hilig pud nga namog kinahanglan jud musukol ka ani niya, musukol ka ani kay nga naman dapat mas kusgan ka. Dapat mas maayo kay kanila. Ang mga false teacher ingana sila. No? Despising the authority. Even they can perform good things because the deeds they fit their carnal desires some way. Usahay ingani. Araw lang mo fit in sa uban, mo na gitawag nga pakitang tao na lang. Pakitang tao. And I'm not saying, naaman tayong mga kauban diri sa sa mga political, usahay, sa politika, murag plastika na lang ba? Maayo ang propaganda, pero pag nandun na, wala na. Maayo din ang uban lalo na sabihin natin nga, naayo ba mga laki, grabe manguyab. Grabe ay. Kung pwede pa hatag ang bulan, bituon, ang kalangitan. Pag naminyo na, naadyo, makitang bituon ng bayi, kaya nabunog na. Hasta ang bulan. Ang bulan, imbis na nandun sa kalangitan, nasa nawong sa babae. Bukol diri, bukol dito. Naadyo, bulan. Kaya nga naman, nailad man. Nailad. Kaya nga naman, usahay sa mga authority, mutuo sa ta sa itong mga ginikanan. Day, dong, ayaw sa mong uyab-uyab. Di man magipungan kung panalitan nga, magminyo na yun mo. Especially mga young people na ito karadere. Dili man magipugnan nga magminyo mo. Apan, kung dili pagani mo ready, ayaw na lang sa. No? Focus muna kayo siguro, sabi na, magpangalagad sa Ginoo. And then ang uban, mangalagad ko sa Ginoo, kaya naman dito akong crush. Lahin ang motibo. Dautan, satpod. No? Matthew chapter 6, verse 24, please. No man can serve two masters. Wala yun. Wala yun makaserve two masters. For either he will hate the one or love the other. Or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Kanang mammon, dili po na tinapay. No? But pasabot na kalibutan ba? We cannot serve God at the same time serving the world. Masay but pasabot.
Murag na tunga-tunga ba? Kini kalibutan, kini pang Ginoo. Pwede ko kalibutan, pwede ko Ginoo. Dili pwede. Pwede ba na nga, ang ako pikas, ganahan ko sa impyerno, ang pikas, ganahan ko langit. Dili po pwede. Ganahan ba mo, ana? Siyempre, wala. Sabi nila, parang doble kara. Wala pong dobleng kara sa Kristohanon. No? I hope makita nato, we cannot serve two masters at the same time. Ang mga self, ang gitawag nga self, ang ilahang gitanaw, ilaharad yung kaugalingon, ang ilahang master. Masabot pasabot. When they feels good, yun ang himuon nila. Akin ni kay, ganahan man ko ani, kina akong himuon. Pero dili na mayo. Pero tungkol kay, kini man ang gusto na ko. No? I hope mahimutang alert and be ready nga atong i-rebuke ing ana mga lihok or kana mga doktrina. Kaya nga naman, sa flesh na siya. Peter described for further that they are presumptuous and self-willed. Ang buot pasabot ng presumptuous, kanang itawag nga arrogante ba? Okay ra na. Kaya ko na. Or mo overstepping ka ba? Panalitan ng imong authority, ang authority na gihatag sa imuha is only this one. Pero nyo, nga magbuot man sila nga, pwede man ako himuon ni. Himuon sa ako ni. Pag nagka-problema na, di na mo angkon. Di ba? So I hope, dili sad mo, base magtingala ba nga, murag lain man ang Sunday school, murag pirminti na nga saba. Wa man po ko na nga saba ninyo. Istorya lang ko bahin sa pulong sa Ginoo. Okay po? Penumdum lang ni siya. Sige, hinahinayin na itong storya kay basin ninyo, suko, ang permenti si Brother Jolly, wa po ko na suko. Wa ko na suko. Now, they are bold and given only to the things that matter to them. Ang sabot pa sabot. They were only doing this one because gusto ko to. This is all I want. Kung panalitan, na-practice sa choir dire, pero di man ko ganahan mag-choir karon, basketball sa ko. Wala po babae mong basketball man. So sa mga laking gitumbok na ko Wala may babae basketball. O sabihin natin na may basketball dyan. Yes, nindot man na siyang basketball. Wala ko yung problema na. Ako di man kumain ng basketball. Pero una ko sa nato pagpangalagad sa Ginoo. Dili ko ron, dili ko mag-choir karon kaya nga naman inuubo ako. Kada Sabado na lang inuubo ka. Tapos, bakit wala ka nagsimba? Brother, sister, wala lagi ka nagsimba. Gisipon ko. Ang daling makaikyas ka ron, no? Gisipon ka lang, gilantan na ka ginagmay. Pero pang mag-basketball, maglaag, wala hilanat, oy. No? Pag magtrabaho na, daghang sakit, oy. Pero pag laag ta, mag-fellowship ta dito, mga ta dito. Paspas pa sa alas 4. Mayroon sila, soul winning, puno ang sakyanan unta. Dili man na puno. Gamay raman ni apil. Pero pag ingon, fellowship ta, pagayan ng oras, nagsige na pangunta, usara. Ha? Usay doon. Hasta, paspasa, pero pa, soul winning ta, launa midya. Balik-balikon pag yun. Alauna midya, ang atong mugika na ta. Naabot diri simbahan, alas 2 na. Kanya, alauna midya di ay. Nangutan na pa, alauna midya, gingon, alas 2 na abot. Kita, by the grace of God, pag sinabing, ang kasal is alas 9 kasagaran may kinakasal, no? Alas 9 yun na magsugod. Kay dili na hulato ng pare. Kay wa matay pare dire. No? Pero sa uban, hulaton pa kay alauna na ditong bride na ng groom, pero wala pa yung magkasal. So sad to say ba nga naman, imbis na sila ang mag-minister, sila ang ginaministeran. And that is a false teacher kung nauna na to. Dapat they were set by example. Okay po? Now, number two. Napakoy gamay nga time. Number 2, brute beast. Saan ang brute beast? Pag sinabi nating beast, something mananap na siya. Pag sinabi po natong beast, this is something na hindi kaganahan jud og atiman. No? Sama sa mga wild. No? Ginahantra na siya for captured ang mga beast. Pag sinabi nating brute, there is something na kusgan po na sila.
Kinsa wala man ko nakasulay og hunt kanang gitawag nga baboy damo. Unsa na baboy damo sa Bisaya? Unsa baboy damo sa Bisaya? Baboy sulop. Kana baboy sulop para masabtan nato ba. Kanang baboy sulop, di gyud na nimo i-tame or di gyud nimo na uy ali ka dito, paliguan kita. Walang ganun. Kaya nga naman pwede kang atakihin na. Pwedeng something na madisgrasya sad gana. So kinahanglan i-capture na siya, igora i-captured and then what? Uno do diretso na siya. Karne diretso. Kaya nga naman, they are brute beasts. So tanawon nato ka ng mga gitawag nga irrational ang mga false teachers, they are like irrational animals or gitawag nga irrational in behavior because illogical ba? Ang himuon nila kanang dili gyud maayo. Dili maayo. Ang passion nila is neglecting the rationality. Unsa nang rationality? Quality or state of being agreeable to reason. Di ba? Usay gani ka ng mga aso gani. Pag wala pa nimo na train pag-ayo, pwede ka pang kagatin sa sarili mong aso. Di ba? Pero yung mga brute, mga animals, dili gyud na nimo basta-basta maalagaan. So they leave God out of their thinking and seek to serve their own lust. Mura di ilang imuon. Ilaha yung pangibog ra jud, ilaha ra jud pangunod nga ilahang gina-serve. So sama sa giingon ako ninyo, usahay kung usa yung feeling nila nga maayo para kanila, mura di ilang buhaton. Di ba? Pangutana, nga naman ang mga laki or ang mga bayi, lalo na ang mga minyo, nga naman usahay mga bit pamangyod. Di ba sa kalibutan, daghan mga na? Nga naman mga bit pamangyod sila. Sabi niya, naibog man ko niya, kay gwapa man siya, or gwapo man siya. They are not thinking rationally. Minyo na ka. And we all know, siyempre maibog yung kaglaki. Siyempre, kung laki, maibog yung bayi. Pero kanang kaibog ni mo, imo nang pugan, minyo na ka. Dili kayo, ganahan man ko niya. Bisa pag ganahan ka niya, minyo na ka. Kaya mga young people, dili mo padala sa inyong unod. Kaya wapo man eh. Pagkuman kayo magbulag, pagkaabot pa lang isa kabulan pa lang, nagkasal, minyo, sweet na. Wala pa isang bulan, nagpadungog na sa Facebook, may unta, nibalik na iyang kinaiya sa una, katong giyakop pang gipangyaban. Isa ka bulan pa namin nyo. Dili na mo sweet. Kana lagi, basta magminyo unta, dili kay, wala natapad na perminti, maghalok na silab gyud. Wala, dili nga na sa Christian life. Gibadlong mo nga ako mahimo. Pag ready na ka minyo gyud. Tapos pag naminyo, di harapot mo close. Dili kay lahi ng gianaan. Kanang inyong giminyuan. No? Sa motor ninyo mo, na mo sakay, dili kay ulit tawag, bisan kay salay makasakay sa imong motor. Oh, basin ning palit ra kag motor para la bisan kay sa imong musakay ana, delikado pud na. No? So, akong utruhon, they were like brute beasts. So, ang mga false accusers nato, ingana ilang kinaiya. Dili papugong. Kung ilang gusto, mojo'y masunod. So, na ako'y last nga verse nga pagkabasahon, isa lang ka verse palihog ko. Romans chapter 1 verse 28 lang. To 32 man siya, pero 28 lang kay for the sake of time. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient. So naay mga pag-isgutan nato next Sunday, unsa na mga gitawag nga mga which are not convenient, atong pag-isgutan na sunod Sunday. Mo nga kinahanglan balik ta sunod Sunday. Kay basin mamaya, mabitin mo ba sa maingaan sa inyong mga salida niya gitanaw to be continued. Hala, na unsa na kato, no? I hope excited sad mo nga, unsa kaya itong mag-isgutan na mo, no? Excited ba mo? Balik yun ta karong Sunday, ha? Sige, mag-pray sa ta, and then mag-break tag 5 minutes. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong.
nga nagpa-remind ka namo nga naadyo yung mga false teachers and false prophets. Dear Father God, we must be ready and we must be aware that they were here and we must be ready nga sila mabadlong sila Ginoo tungod para sa imong pulong Ginoo para sa among Christian life. Lord God, nagapray mi sa among service karon ikaw maghatag kadaugan in Jesus name we pray. Amen. Break taog 5 minutes.